Hi guys! We're on our way na papunta sa hospital namin ni baby. Actually, yung check-up namin is every 2 weeks na since nasa 3rd trimester na kami and kailangan na i-monitor ni doc yung status namin more often. Habang papunta nga kami sa hospital, pinag-uusapan namin yung paparating na holiday nila this Sunday, which is yung Solal or yung tinatawag nilang Korean New Year or Lunar New Year. Sinicelebrate ang Solnal same sa date ng Chinese New Year since pareho naman silang nagbe-base sa lunar calendar. Solnal is Korean version nga lang. Actually, isa to sa holiday na mostly pinagpe-prepare ng mga Koreans. Ako, on my experience sa family ni Yobo, busy talaga sila and pinaghahandaan nila tong araw na to. And since yung father-in-law ko is yung head of the family nila sa generation nila, so si Apa yung madalas na nag-conduct ng mga rituals and traditions na meron sila. And later on, it will be passed on naman kay Yobo. If ever man dumating yung time na mawala na si Apa or hindi niya na kayang gawin. And maya-maya nga, ayan na, papunta na kami sa hospital and nakasakay na kami sa elevator. Actually, it's past 1:30, magto 2 o'clock na. Pero buti na lang pala, hindi kami maagang pumunta since nagko-close pala ng lunch break ang hospital ng 1 p.m. to 2 p.m. Hindi namin alam yun. So, mag-antay muna kami ng ilang minutes and niloloko ko nga si Yobo, sabi ko pareho na kami ng tiyan, ilang buwan na ba yung tiyan niya? Pero mukhang mas malaki na yung akin. Kaya pag nag-aasaran kaming dalawa talo na ako. And habang nga nag-aantay kami mag-open yung information, kinuha ko na muna yung weight ko para at least mamaya diretso na lang. Ayan, ilang kilo na ako. Ang bigat na ni Buntis. And after ko nga kunin yung kilos ko, yung blood pressure ko naman. And syempre, andyan sa tabi ko yung napaka-supportive kong asawa. Siya yung naglilista kung ilang kilo na ako tsaka yung BP ko. Actually, lagi niya nga sinasabi na magpa-check up daw ako mag-isa para matuto daw ako. Ayoko nga. Gusto ko lagi ko siyang kasama. And maya-maya nga, nagbukas na yung information and dumiretso na kami dito sa my room wherein dun i-check yung fetal movement ni baby. Yun muna daw yung gagawin namin before kami magpa-check up sa doctor namin para at least may result na. 만드시고 네, 애기 잘 있는지 네, 뭉침 있는지 확인할 거예요. 검사하다가 혹시 많이 불편하시면 여기 위에 풀벨 있어요. 눌러주시고 애기 한번 찾아볼게요. 손이 좀 차갑지? 차갑습니다. And after nga ma-set up ng nurse yung gagawin sa akin, maya-maya tinawag na niya si Yobo. And ayan na nga, umupo na siya dyan sa tabi ko. And syempre, naglalaro dahil mainipin din yan Ayan yung machine na nagka-count ng fetal rate ni baby, yung heartbeat niya, tsaka yung fetal movement niya. Dahil na-curious din si Yobo kung ano bang meron dun sa ilalim ng kumot. Ayan, binuksan ko na para makita niya. So, ayang dalawang bilog na yan yung nagmamonitor ng fetal movement ni baby. At dahil nga nainip na rin si Yobo at inaantok na rin daw siya, lalabas na lang daw muna siya. Ang itsura ko, inaantok na ako. Ang sarap matulog. 30 minutes yung ginawa sa aking procedure ng monitoring ni baby. So, after nun, ayan na, bumangon na ako and pupunta na kami dun sa kabilang room para naman magpa-check up ng kay doc. Umupo nga lang muna kami saglit dahil may nauna sa amin. So, intayin ko lang na tawagin yung pangalan namin and then papasok na rin kami. Ayan na, tinawag na yung pangalan ko. So, see you later guys. And so far, until now, sabi ni Doc, okay naman daw si baby and malakas ang heartbeat ni baby. And wala naman daw nakikitang problema. And naglalaro daw ng naglalaro sa loob ng tiyan ko. And ayan, pinakita niya ulit yung nasa between legs ni baby to confirm talaga na lalaki siya. So, ilang weeks na lang, malapit na lumabas si baby, kaya lagi akong tinatanong ni Doc if ever daw na yung contraction ko is mag-worst. Lagi ko daw i-monitor since para nga if ever hindi ko na kaya or kailangan na lumabas ni baby, kailangan na namin agad pumunta sa hospital. So, at once ulit, ayan, nakita namin yung face ni baby. Ang kulit-kulit. And after nga na-check up namin, in-advise kami na magpa-vaccine against whooping cough. Lalo na ako na mother to prevent daw yung whooping cough, tetanus, tsaka diphtheria. And maganda raw to kasi para rin daw to kay baby bago siya maipanganak. Iwas sakit. And in-advise din si Yobo na magpa-vaccine since dalawa nga kami na makakasama ni baby once na maipanganak na siya.